Alright, good morning guys. Time check 5:35. So meron tayo ditong Suzuki SV650. Ayan. So time check, mag-aalas 6, maagang review to guys kasi meron akong duty ngayon. So, di pa ako nagkilamos. So, for today's video guys, i-review natin ito bike ni Kuya Marlon. Alright, good morning guys. Time check 5:35. So meron tayo ditong Suzuki SV650. Ayan. So i-review natin ito guys. Kasama niya yung ating motor. Ayan. So mamaya guys makikita nyo yung iba't ibang features ng bike na to, and kung papala rin makakapag test ride din tayo. Ayan. So bago natin simulan yung review guys, ilabas muna natin siya kasi masikip dito sa loob. Ayan. So let's go. Alright guys, ilabas muna natin yung dalawang motor kasi mag-aayos na dito guys. So labas natin tapos simulan na natin yung review. Alright. Good morning guys, MJ Moto TV here. So time check, mag-aalas 6, maagang review to guys kasi meron akong duty ngayon. So di pa ako nagkilamos. Wala kaming pakialam! So for today's video guys, i-review natin ito bike ni Kuya Marlon. So maraming salamat Kuya Marlon sa pagpapahiram para magawa natin siya ng review video. Ayan. So without anything else, tara, simulan na natin. Alright, so ayan na nga yung SV650 guys, nilabas na natin. So bago natin gawa ng review to guys, gawan muna natin siya ng konting montage. Alright, let's go.
Alright. So, good morning guys, MJ Moto TV here, and ito na nga yung motor na ating i-review ngayong umaga. So, ang motor na to guys, kung mapapansin nyo ay Suzuki. So, ito pala yung Suzuki SV650 2024. So, nag-start ang production nitong SV650 noong 1999, and itong SV650 na sa harap natin ngayon ay third gen na. Ayan. So, yung third generation ay nilabas noong 2017 up to date. Ayan. So, itong model na to guys na nasa harap natin ay 2024. So, ano naman yung engine specs nitong SV650 na nasa harap natin ngayon? Alright. So, engine naman guys, meron itong 645cc displacement, liquid cooled, 4-stroke, 8 valves, fuel injected, 90 degrees V-twin. Meaning, twin cylinder ito, naka V-twin yung kanyang configuration with 6-speed transmission, DOHC na may lakas na 75 horsepower at 8,500 RPM, and nagtataglay naman ito ng 63.7 Nm of torque at 6,800 RPM. So, meron itong fuel tank capacity na 14.5 liters. Meron siyang bigat na 198 kilograms, at mabibili itong SV650 up to date sa halagang 399,000 pesos. So, kung titignan nyo itong motor na to guys, yung pagka-naked niya, may pagka-retro style siya, di ba? So, overall kung titignan nyo yung bike na to, minimalist lang yung kanyang datingan, pero andun yung elegance and yung pagka-brusko ng bike na ito. Alright, punta naman tayo sa aesthetics ng motor guys. So, meron siyang round glass headlight. Ayan, kung makikita nyo guys, halogen type pa yan, pero pwede nyo naman siyang i-upgrade sa LED. Ayan, bahala na kayo kung saan kayo order, pero marami yan guys, marami kayong mabibiling round type na LED para sa headlight. So, yung turn signals naman nyo guys is valve type pa. Ayan, pero sa likod naman guys, medyo bumawi naman siya. Ayan, meron siyang LED na tail lamps, and of course valve type pa rin yung kanyang turn signals dito sa rear. Ayan, punta naman tayo sa kanyang panel display guys. Ayan, so meron siyang LCD type na panel. So kung makikita nyo dito sa kanyang panel guys, nandyan pa rin yung tachometer, meron din siyang clock, nandyan din yung kanyang speedometer, makikita nyo yung kanyang takbo, and then nandyan din yung gear position. Ayan, and then nandyan din yung kanyang engine temperature, nandyan din yung kanyang fuel indicator, and makikita nyo rin dyan guys yung fuel range, and of course the odometer kung ilan na yung natakbo ng bike. And kapag pinindot nyo naman to guys, itong button sa upper left, makikita nyo dyan yung trip A, trip B, ayan, and then yung kanyang mileage, diba? And pag furnace nyo naman yung dito sa upper right, okay. So kapag pinindot nyo guys ito, makikita natin yung average, yung fuel consumption niya, and yung range na kaya niyang takbuhin. So ang consumption niya dito guys, 21.7 kilometers per liter, at nagre-range ang kanyang laman na tangke ngayon. Yung laman ng tangke niya ngayon guys is nagre-range siya ng 260 kilometers. Ayan, so yan yung kaya niyang takbuhin sa laman ng kanyang tangke ngayon. Alright, so overall guys, para sa akin itong panel niya, though hindi siya yung TFT display, very simple lang ito guys, pero napaka straightforward, no? Lahat naman ng gusto mong info about sa bike mo or about dito sa features ng motor, makikita mo naman dito. So overall, napaka straightforward pa rin, and napaka useful pa rin itong kanyang LCD display or yung kanyang speedometer. Ayan. So punta naman tayo sa iba pang parts. So dito naman guys, makikita nyo yung starter switch or yung kill switch button. Ayan.
So kapag naka-off yan guys, kahit anong pindot nyo dito, hindi under yan. So ayan, kapag tinurn on nyo itong kill switch, maririnig nyo guys na umandar na yung kanyang fuel pump. Pwede nyo nang i-start yung bike. Ayan. So ito pala ang kanyang brake lever dito guys. Ito ang tricycle. Ayan, balik tayo dito guys. Dito pala sa kanyang brake lever guys, adjustable na yan. Ayan. Bali 5 modes yan, yung adjustment na pwede mong gawin. So 5. So dito naman sa kanyang left side ng kanyang handlebars. So makikita nyo dito yung hazard switch, of course high and low. Meron din siyang passing switch, yan. Passing light, para sa passing light yan. And then yung kanyang turn signals. And then syempre, nandiyan na rin yung horn or yung ating busina. So yung kanyang clutch lever dito guys, hindi siya adjustable. Hindi kagaya ng sa brake lever na adjustable. Alright. Punta naman tayo ngayon guys sa kanyang front suspension. So makikita natin guys, ang front suspension itong SV650 ay merong 41mm telescopic fork. Ayan. So hindi pa siya yung inverted type na telescopic, ano? So naka dual disc rim na rin nga pala ito guys. So kung makikita nyo, dalawa yung kanyang disc, left and right yan. Very common yan sa mga big bike guys. Brakes naman guys, makikita nyo na meron siya Tokico na brake caliper na dual piston guys. So dalawang piston nito guys, and magkabila yan kasi dual disc nga ito. And dito naman makikita nyo yung kanya ABS dash. So sa makina naman guys, kung makikita nyo, meron itong V-twin. So yung engine configuration niya ay V-twin. Kung makita nyo yung makina niya guys, ganda nung ano, 'di ba? Nung setup, napakaganda nung configuration ng makina. Talagang makikita mo yung pagkabrusko nitong motor na to. So sa likod naman guys, meron siyang link type na adjustable rear suspension, and itong motor na nire-review natin guys ay naka stock pipe pa siya. So makikita nyo rin yung elbow ng pipe natin. Makikita nyo talaga na para siyang spiral na elbow. Ayan. So stock pa talaga to guys kasi bagong-bago pa lang naman itong unit na ito. So sa likod naman guys, kung sa harap meron siyang Tokico na calipers. So dito naman sa likod ay Nissin. Makikita niyo yung brand na yan, Nissin siya sa rear. So sa gulong naman guys, ang size nitong gulong niya sa likod ay 160 by 17 na Dunlop Road Smart. So sa harap guys, meron siyang 120 55 17 Dunlop Road Smart din. Ayan. So yung best feature nitong bike na to para sa akin is yung kanyang dual ABS na makakapag-prevent ng mag-skid ka just in case na merong mga sudden brakes sa daan. So malaking tulong talaga yung ABS. And then meron nga rin pala itong low RPM assist para ma-prevent yung or maiwasan yung mga times na mag-stall ka. So yun yung pinaka best feature nitong SV650 guys, yung kanyang low RPM assist. Ayan. So kung beginner ka na gustong mag-jump agad sa mga big bike guys, okay na okay sa ito kasi meron siyang low RPM assist. So hindi ka mag-stall dito guys, hindi ka mamamatayan. Usually very common error kasi natin as beginners yung pag-release ng clutch and yung pagbiga ng throttle. So kapag hindi mo kasi kabisado talaga ang manual guys na motor, talagang mag-stall ka. Pero with the help of the low RPM assist nitong SV650, mapapatakbo mo ito nang walang kahirap-hirap. Ayan. So yan guys yung mga features na nabanggit natin. And ngayon guys, punta naman tayo sa road test, di ba? Let's go. So i-road test natin siya guys. Ikot muna natin dito. So guys, cold start pa lang kasi
unang start niya ngayong araw, kaya painitin muna natin yung makina. So, usually kasi sa mga big bikes, kapag bagong andar, kapag pinilit mong paandarin yan guys, medyo hindi maganda yung response ng engine, hindi maganda yung takbo niya. So very common talaga na pinapainit sila bago gamitin. So painitin muna natin bago natin siya i-test. Alright? Yan guys, makikita nyo guys, nasa unang bar na yung kanya temperature gauge. So siguro hanggang 3 to guys. So antayin natin mag-3 bago natin panda. Right. Sheesh! Cruise guys. Sayang nga guys, no, kasi hindi pa siya naka aftermarket na exhaust. So mas maririnig sana natin kung gaano kabrusko itong V-twin. Yan. So hindi siya kasi kagaya ng mga parallel twin na kagaya ng sa mga Z650, Z400, di ba? Ito kasi V-twin siya. So iba talaga yung tunog, parang Ducati, di ba? Yan, 2 bars na siya guys. Hintayin pa natin na mag 3 bars. Konti na lang. Alright guys, so test drive na natin itong SV650. Tutok ba masyado sa ulo ko? Hindi naman. Okay, so test ride natin guys. License ko pala, wait lang. Yan guys, nakalimutan ko yung lisensya ko guys. Magdadrive tayo, tapos wala tayong license. Yan, salik. Right, so test ride na natin guys. Uy, mamang mama no. Grabe eh, V-twin gar. Alright, let's go. Test ride. Stuck pa to guys. Ayan. Ayan guys. Dinadrive na natin itong SV650. Ayan. 4,000. Ilan na ba yung natakbo niya guys? Oh, 1902 pa lang siya guys. Very very young. Parang kakatapos lang ng break-in period, di ba? Yan, hindi pa natin to pwedeng ihataw guys. Nakakahiya sa may-ari. Ayan. So maraming salamat ulit pala kay Kuya Marlon. Ayan. So pinsan pala natin siya guys. Maraming salamat sa pagpapahiram nitong motor mo para ma-test ride natin and ma-review. Ayan. Let's go. Napaka-relax talaga ng mga naked guys. Walang ka stress sa shoulders, sa likod. Yan, upright talaga yung sitting position mo dito. Kaya napakagandang ilong ride ng mga ganitong klaseng motor guys, yung mga naked bikes. Hindi kagaya ng mga sports bike guys. Nako, nakakailang minutes ka pa lang sumasakit na yung likod mo. Ayan. So yung napansin ko guys dun sa kanyang low RPM assist, maganda guys. Konting release mo lang dito guys, bumibitaw na agad siya. Yan, umaandar na agad siya. Yung iba kasi guys, mataas na yung mataas na yung pagka-release mo, saka pa lang yung yung biting point ba. Pero ito guys, napakaganda. So ganito pala ang V-twin. Nakakatuwa naman guys, nakapag-drive tayo ng SB650. So good thing din na pumunta dun sila Kuya Marlon, no.
So matry natin. Ilan kaya top speed nito? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hindi, joke lang. Hindi natin pwede top speed to, guys. Nasa ano pa lang, break-in pa lang to. Kakatapos lang pala ng break-in niya. And of course, respect na rin sa bike owner, di ba? So, hindi mo pwedeng iwalwal yan kasi hindi naman sa'yo, di ba? Dapat i-consider natin yung ano, yung style nung ano, nung may-ari. Kung walwal ba siya o yung chill lang ba? Chill type ng rider, di ba? Nakakaya naman kung chill lang siya tapos pinahiram na nga tapos iwawalwal mo, di ba? Ayan. So always respect pa rin yung may-ari ng bike kasi privilege lang naman yan kung privilege lang yan kaya nahiram mo yung motor niya. Yeah, boy. Ayan. Grabe, napaka-responsive din ng kanyang throttle, guys. Yung mafe-feel mo rin yung pagka-ano niya. Mararamdaman mo talaga yung ano, guys. 79 horsepower ba naman yan? Hindi rin basta-basta yan, guys. Ay, sarap talaga, guys. Walang kasakit-sakit sa likod. Hindi kagaya ng sa akin. Hindi ka pa nakakalayo. Kailangan mo na ng alaksan. Ayan. Sabi, ang ganda guys, wala akong masabi. Mas lalo na guys pag naka aftermarket na exhaust na to, guys. Talagang mararamdaman mo yung ano niya, pagka ano niya, brusco niya, mas ma-reach mo yung eargasm mo. Siyempre, di ba? Talagang ilalabas niya yung tunog, di ba? Malay natin sa susunod, di ba? Magpa aftermarket exhaust na si kuya. Tapos i-review natin ulit. Grabe, smooth sailing talaga pag ganito yung motor. And yung napapansin ko, guys, wala siyang masyado rin na vibration, no, kapag ano, humahataw ka. Hindi kagaya ng motor ko, guys. Usually kapag nasa ano ka na, high RPM ka na, mararamdaman mo na yung vibration niya. Pero ito smooth na smooth pa rin, guys. Smooth din yung suspension niya, guys, oh. Kahit medyo sira-sira yung daan dito, halos di mo ma-feel yung tagtag, guys. Ayun, kumakaldag, guys. Trisera. Oo, kita mo yun? Hey, lakas. Oh, sarap mag-banking dito, oh. Kasi hindi natin pwedeng i-banking to, guys. Hindi pa natin siya kabisado. Mahirap naman mag-banking tapos ano, pinahiram na nga tapos pag uwi mo may gas-gas. Mahirap yun. Stay safe pa rin. Yan, lapit na tayo, guys. Tingnan nyo, guys, yung ano, low RPM assist nya. Kahit di mo nalagyan ng gas, guys, you know, talagang ano siya, hindi siya mamamatay. Ulitin natin, guys. Ayan, full stop. Tapos yan, tanggalin natin yung kamay ko sa gas. Yan, oh. Talagang i-aabante ka nya. Yung iba, guys, mamamatayan ka na yan. Maganda to yung pang long ride talaga, guys. Wala akong masabi. Yan. Oops. Kung mahilig kayo sa ano, guys, mag-rides and mahilig kayo na yung style nyo ba is parang retro, ganun, perfect na perfect itong ganitong motor sa inyo. Ayan. Tapos ano pa, brusco pa talaga. Paka-bruskong brusko, di ba? Talagang ilalabas na yung angas, eh, di ba? Pag nakita kang nakasakay dito, guys, di ba? Tapos pogi ka pa, di ba? Dagdag pogi points. Napakalakas ano, eh. Ang lakas ng appeal niya ba, guys, ganun. Kanina, guys, nung una ko siyang dinrive doon lang sa street, nahirapan ako i-maneuver, guys. Parang nabibitin ako sa ano niya, sa turning angle niya. Mahirap din pala, no, pag hindi mo talaga kabisado yung isang bike.
Talagang dapat pakiramdaman mo muna eh. Para akong matutumba kanina eh. Oh, aso. Busina. Hindi pa natin na-try yung busina. Oy. Ang cute. Paano masabi? Ang liit ng busina niya, guys. Parang hindi siya proportion sa ano no, brusco yung motor tapos ang liit ng busina. Dapat nilakihan nyo naman, Suzuki, baka naman. Rereklamo pa ako, hindi ko naman motor. Ay nako talaga. Nakaba naman, MJ Moto. Hindi mo na nga motor, reklamador ka pa. Sorry naman. Lahat naman ng motor, di ba? Ganyan lang talaga busina. Kahit naman yung mga ano 1000cc. Kung ano yung laki ng makina, ganun kalit yung busina. Paput paput. Ay pandesal. Ano ba yan? Hey! Hindi naman ako nakayo ng gamot ko ah. Ayan. Lakas tama. MJ Moto nyo. Ayan. So yan guys, overall napakaganda ng bike na to, especially sa mga beginners na gustong tumalon na, di ba? Gusto nila ng beginner bike na brusco pero madaling i-drive, yan. And yun nga, kung gusto nyo ng medyo maangas yung datingan nyo, no? Dahil sa style nito guys, perfect itong SB650 sa inyo. And saktong sakto rin talaga yung power na kaya niyang ibigay. Hindi siya yung ano, yung hindi ka ma-overwhelm sa power guys. So kung beginner ka guys, gusto mo ng big bike, expressway legal, na hindi ka rin mapag-iwanan sa takbuhan guys, perfect itong SV650 sa'yo, diba? Pero kung hindi ka naman beginner guys, na gusto mo naman ng malalakas talaga, marami ka namang other choices dyan. Sabi ko nga guys, kung beginner ka na gusto mo nang mag-jump into big bikes and gusto mo ng 600cc ganyan, express legal, pwede na to sa'yo guys. Perfect, perfect, perfect. Ayan. Alright, so that concludes our video review ng SV650. Maraming salamat guys sa panonood. Once again, this is your MJ Moto TV. Ride safe. Sheesh.